Tangina, gusto nyo i-fix lahat. Gusto nyo i-fix pati feelings niya. As if naman kaya nyo. Eh siya nga, na adult na. Hindi niya alam ang gagawin niya sa nararamdaman niya. Ikaw pa, na hindi mo hawak ang kanyang nararamdaman? Come on, man. Kaya girls, sa umpisa pa lang, klaruhin nyo kung ano yung gusto nyo. Simpleng buhay ba na okay lang meron, okay lang wala? O gusto nyo ng, ano yun, magarang buhay, marangyang buhay, pero bihira naman magka-oras sa inyo. Alam mo na guys, na-realize ko man, para sa akin ha, kung yung lalaki nag-grind, nasa grind mode pa lang, hindi talaga kayang pagsabayin yung, alam mo yun, yung pagiging, alam mo yun, pagbigay talaga ng full na family time, oras, tas grind na naman ng todo-todo, kailangan may gawin ka talaga eh. May piliin ka talaga eh. Kasi kung gusto mo balance lang, na simpleng buhay lang gusto mo pare. Maayos lang, alam mo yun? Masayang buhay lang gusto mo. Pero ayoko kasi ganun dis eh. Kasi nanggaling din kami sa hirap nan. Alam ko kung gaano kahirap na wala kayong makain, wala kayong maluto ngayon, kasi walang-wala talaga. Wala na kayong mautangan kasi puro utang na. Hindi mo mabili yung mga bagay na gusto mo. Hindi mo masusuot yung mga damit na alam mo yung gusto mo. Naranasan ko yun, kaya ayoko maranasan ng mga anak ko. Kaya, alam, pag nakikita nyo lang, pag naka-live tayo, talagang live, content, live. Naging live seller na, naging ano na. Ayoko maranasan ng mga anak ko yun. Pag nagkasakit na, walang pambayad sa ospital, ayoko mangyari sa anak ko yun. Okay mga ropa, yung mga ganitong usapan, depende yan sa inyo. Okay? Ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid, ikaw ang magdadala ng relationship. Ngayon, kung hindi mo alam kung anong priority mo, then pwede kang maguluhan, di ba? Tapos pumili ka pa ng babae na hindi nakakatulong sa'yo at nakakadagdag pa ng problema sa'yo. Kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, pwedeng makasagabal or pwedeng bumagal ang buhay mo nang dahil sa mga babaeng pinili mo. Kaya nga, be very fucking careful. Hindi pwedeng puro feelings. Hindi pwedeng puro emotions yung pinapagana mo pagdating sa pagpili ng babae. Dapat andun pa rin yung practicality na kung itong babae na to, magiging mabuting ina ng mga anak mo. Hindi rin pwede na laging nahat lang, sexy lang. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi, pag pumera ka na, tapos tumaas na yung value mo sa fucking man, magugulat ka. Mas maganda pa sa misis mo, sa girlfriend mo, yung mga babaeng lumalapit sa'yo. Kaya maki-question mo, bakit ngayon walang dumating? Diba? Kung kailan in a relationship na ako, kung kailan pamilyado na ako, or kung kailan lumulupit ako. Diba? Nasaan ka? Nung di pa ako malupit. Nasaan ka? Nung nagsisimula ako. Diba? Kumbaga, iniisip mo, bakit hindi ko ito nakakilalan dati? Bakit ngayon ko lang siya nakakilala? Kasi yung mga ropa, kaya nga it's a matter of priority. Okay? Ano bang gusto mo i-priority, ropa? Yung feelings ng EA mo o yung kinabukasan nyo? At the end of the day, yung babae na pinili mo, pwedeng mawala rin sa buhay mo. What? Kahit na marating mo pa or ma-reach mo pa yung pangarap na buhay na gusto mo. Gets? Ngayon, mamili kayo, ropa. Ipaprioritize nyo ba yung kasiyahan niya palagi? Or ipaprioritize nyo kung ano ang purpose nyo? Ganun lang kasimple, mga ropa. Pero hindi ganun kadali. Madaling sabihin, pero hindi ganun kadali. Dahil karamihan sa atin, pinaprioritize ang relationship na binibuild natin. Which is given. Ganun tayo eh. Diba? We are moved by our feelings. We are moved by our emotions. We functioning based on how we feel. Even if we are a fucking man. Gets? Pero at least, mas logical tayo sa babae. Yun ang pinaka-gift natin. Yung logical tayo kumpara sa mga kababaihan. Kaya nga, hindi ka magulo kausap. I'm not saying. Are you saying sa plano mo to, magulo kausap ang mga babae? Well, kung nasa relationship ka, or kung marami kang babae, you know what I mean. How dare you?
Ladies, peace out. Magulo ba kayo kausap? O, hindi naman, di ba? Ngayon, kung di kayo magulo kausap, huwag kayo mainis, di ba? Kasi pag nainis kayo, inaamin nyo. Lol. Anyway, so ganito nga mga ropa. Yes, kung pag-uusapan natin yung mga pangarap natin or pag-uusapan natin yung mga naranasan natin nung mga bata pa tayo, kung gaano tayo kahirap, putang daming kwentong ganyan. Pero yung kwento na yan, ikwento mo na lang sa mga taong, alam mo yun, malapit sa'yo. Di mo naman kailangan i-share palagi yan. Di ba? Ang i-focus natin ngayon, ano ba yung dapat natin i-priority? Or i-prioritize? Para at least, hindi na natin maranasan yung ganung buhay. Di ba? Tama naman siya. Kung balanse lang, there's no such thing as balancing buhay. Naniniwala ako dyan mga ropa, walang balancing buhay. Kaya nga mamimili ka talaga kung ano yung pa-prioritize mo. Yung emotion ng EA mo, yung feelings ng EA mo, yung relationship nyo, or yung purpose mo as a fucking man. Ulitin ko, ang babaeng pinili mo, ang babaeng kinakasama mo, girlfriend mo, inasawa mo, may tendency pa rin na mawala yan sa buhay mo. Once na, ang babae, nawala ng gana sa'yo. Or nag-iba yung dynamic ng relationship nyo. So kahit na mayaman ka, mapera ka, gwapo ka, matangkad ka, nasa iyo yung mga hinahanap niya before, na ngayon parang hindi niya na kailangan pa. So anong pwede mangyari? Pwede siya mawala sa Europa. Kaya nga, ulitin ko, anong dapat mo i-prioritize? Yung purpose mo? Yung relationship na meron ka? O yung girlfriend mo na paiba-iba ang feelings niya? Pag-isip kayo, Europa. Maraming content creator, laging pinaprioritize yung feelings, relationship. Walang problema dun. Walang problema dun. Pero at the end of the fucking day, you are the fucking man na magtataguyod, maglilid ng relationship na meron ka. Gets? Ang babae, paiba-iba ang nararamdaman. Hindi porkit naiinis siya sa'yo ngayon, hindi porkit napoprostrate siya sa'yo ngayon, hindi ibig sabihin nun, Ropa, pumapangit na yung relationship nyo. Ganun lang nila iparamdam sa atin, yung mga bagay-bagay minsan, or kadalasan. Pero hindi ibig sabihin nun may mali sa'yo, Ropa. Naintindihan mo? Kaya nga, kung kayo, napaka-soft nyo, ang dali nyong ma-shake, ang dali nyong kabahan agad. Pag ang babae ay nagsasalita na ng hindi maganda, or nagrarant na, nagko-complain na, eto na kayo. Si Mr. Fixers, di ba? Tangina, gusto nyo i-fix lahat. Gusto nyo i-fix pati feelings niya. As if naman kaya nyo. Eh siya nga, na adult na. Hindi niya alam ang gagawin niya sa nararamdaman niya. Ikaw pa, na hindi mo hawak ang kanyang nararamdaman? Come on, man. Easy. Huwag kang masyadong magaling. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung wala kang kinalaman sa nararamdaman niya kung bakit siya malungkot, bakit siya napoprostrate, wala kang dapat ibang gawin. Kundi pakinggan siya at intindihin siya. Di ba? Hindi ibig sabihin na may mali sa relationship nyo. Hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Naintindihan mo? Kasi pag naniwala ka na may pagkukulang ka at may mali sa'yo, then doon na mag-i-start na makikita niya, ang dali mo maapektuhan, Ropa. Dito niya pwedeng ma-feel na ikaw yung lalaki na madaling ma-shake, madaling tamaan, madaling ma-offend, madaling mainis, madaling magalit. Kaya ang pwedeng mangyari, i-adjust niya ang kanyang sarili na pwedeng hindi na siya maging vulnerable or pwedeng hindi na siya mag-open up sa'yo. Gets? Kung gusto mo na nakikita mo yung EA mo, even yung mga kanyang flaws, hayaan mo lang siya, Ropa. Pero make sure na dapat naiintindihan niya rin kung ano ang ginagawa niya. Diba na yun, Ropa? Sabi mo, intindihin ko lang. Wala ba akong sasabihin? Of course, meron. Nandyan yung pahapyaw-hapyaw na magbibigay ka na pwede mong, let's say for example, ganito mga Ropa, meron siya isang bagay na kinagagalit. Tapos paulit-ulit yun. At alam mo sa sarili mo na paulit-ulit siya, same lang naman yung sinasabi niya. Pwede mo sabihin sa kanya yun. Babe, alam mo ba? Natatawa ako. Bakit? Binibilang mo ba kung ilang beses mo na nasabi sa akin yan? Alin? Yung kino-complain mo. Ikaw naman yung isa ganyan ang babae, mga Ropa. Ikaw naman yung isa ko lang naman sinasabi to. Ba't ayaw ba pakinggan yung mga sinasabi ko? Hindi! Tinatanong lang kita. Binibilang mo ba? Bakit ba? Kailangan bang bilangin? Tinatanong nga lang kita. It's a legit question. Tinatanong kita. Binibilang mo. Hindi, ba't ko bibilangin? Kasi nga ito nga yung problema. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, yes, I know. Do you know how many times I've heard it from you? Ilan? More than 10 times. I think, pang 12 na ngayon. Ha? Are you sure? Yes. Hindi mo napapansin? This is the 12th time na sinabi mo yan. Tinatanong kita kung binibilang mo. Eh, hindi ko nga binibilang eh. Naiinis ka ba pag sinasabi ko sa'yo? Hindi ako naiinis. Tinatanong lang kita. So, anong gusto mong gawin ko? Wala. Tinatanong lang kita. Yan. Yan yung hindi mo siya binibigyan ng solusyon. Kumbaga, nire-reward mo yung thinking niya o yung pattern niya. Nagigets nyo mga Ropa? Para at least,
maging aware siya, oh my God, pang 12 time ko na pala sinabi sa kanya. Tatawag yun sa friend niya. Titigil ang babae, believe me mga ropa. Pwedeng hindi niya nasabihin yun. Ano ang gagawin niya? Pwede makipag-uusap siya sa friend niya. Tapos pwede niya i-share yun. Alam ba BFF, yung boyfriend ko, meron akong kinocomplain sa kanya. Hindi ko alam binibilang niya pala. Tatawag yun sa best friend niya na pwede niya pagsabihan. At doon niya sasabihin na binibilang mo yung complaint niya. Pero, masama ba yun? Hindi. Mamasabay niya ba yun? Hindi. Nagugulat lang siya na ganun ka pala. Gets? Dito papasok na tinuturuan mo siya na maging logical pero wala kang ginagawa kung di tanungin lamang siya. Gets? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ropa, na hindi nyo naririnig sa iba. Bibigyan kayo ng advice, tuturuan kayo ng kung ano-ano, pero end up, tinitira lamang ang feelings nyo. Walang ibang binibitawan kung hindi ang inyong nararamdaman. Hindi nila kayo pinag-iisip, pinapapil nila sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin. Pero hindi nila kayo binibigyan ng way, ng solusyon kung ano ang dapat nyong gawin. Gets? Yung mga ganong advice mga ropa sa iba, makikita at makikita mo. Talagang straightforward naman. Very practical, logical. Pero minsan, di mo alam kung anong rationale nila sa mga sinasabi nila. Yung iba maraming ebas, yung iba maraming paligoy-ligoy, pero isa lang na may ibig sabihin. Pag hindi ka tinext, huwag ka mag-reply. Parang ganun lang, di ba? Pero dahil alam nila na emotional kayo, na followers nila o subscribers nila, sasabihin nila yung mga mabubulaklak na words para at least makinig ka na makinig at mag-like ka at mag-comment ka pa. Tinitira kayo sa feelings mga ropa. Walang masama doon. Pero be very fucking careful mga ropa. Kasi pag puro feelings ka, pwedeng hindi mo na alam kung anong talagang realidad ropa. Gets? Hindi laging feelings, emotions, hindi pwedeng laging ganun. Lalo na pagdating sa gusto mo i-prioritize sa buhay mo. Maliwanag ba mga ropa? So putulin natin dito. I'll see you guys tomorrow. Show love, peace out. And be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.